namumba. Dito ang US ang uh, first of all ay ang panagod ang Iran gibaharan ng guna sa US nga dili maghimo og mga move sama sa pagpamumba, no? And yet Iran did not take heed of the words of President Trump. So that's why Trump decided to really paralyze the government of Iran. So, muna mga igsoon, salamat po, nakauli nami, no? 2 days before sa maong atrocity. So, dalay ko ng Diyos. Ang akong tema karon may tungod sa Bless Israel. Everybody say, Bless Israel. Bless Israel. So, ang word nga Bless Israel is atong panalanginan ang Israel. So, ako i-explain mo niya nganong atong panalanginan ang Israel. Unsa man dayon kung atong i-bless ang Israel. No? So, muna atong isgutan karon. Ako pong isgutan ang akong a little bit of my experience sa travel sa Israel. Okay? Ganahan mo maminaw po? Amen. Ang uban siguro, hindi na ako ma-hand off diri sa akong time. Siguro in my kanang talk with you, not in this pulpit. Kaya dili gid mahurot ang akong experience sa pag-istorya ninyo. Una-una, atong i-imagine, sa diyang mag-travel ko from Iligan City to Davao City, it will take me around a day to travel para moabot ko dito. Hello? So, dako kayo ang Mindanao, no? Pero kung mugikan ko sa Buanga, paingon sa Davao, dili madala o usa ka adlaw. Kinahanglan na aginay gabi. In other words, kining Mindanao, dako gyud kaayo dinhi. Kay dili madala og travel nga usa ka adlaw. Imagine ang Israel mura-mura ra kadako og Mindanao. Mura-mura ra kadako og Mindanao. Akong imagination sa una ang Israel mura ra Iligan City. Pero sa dihang nag-travel ni gikan sa Bethlehem paingon dito sa Tel Aviv, it took us 3 hours to travel. Hallelujah. Dako din, no? Imagine na, 3 ka oras. So kung mag-travel kag 3 ka oras, gikan diri ang Cagayan, mga 1.5 hour na pag-travel. So kung 3 hours, siguro padulong na sa, dili pa kamo, siguro hinguog. Makabot kag 3 hours, dili na siguro. Sobra pa sa 3 hours padung sa hinguog. In other words, kining Israel, dako day pug kaayo, dili ingon nga gamay. Pero kung tan-awon nimo sa mapa, gamay ra, di ba? Oh. Niya, akong kauban iko, ala, unsa man ning Israel nga pulos man batuon? Ang ilang mga bukid batuon. Ang ilang mga balay-balay batuon. Niya, usara ka color ang ilang balay dito, yellow ra. Murag ko na ni sa atong bungbong ba, yellow. Pero dili finish nga stones, kundi murag mga brick stones. Mga kanang cut stone ba, na may pagkakat, naapoy mga rock, naapoy kanang sinaw nga bricks. So tanan nilang building, gina-cover na og kanang bricks. Hello. Unya talagsar kakakita og atok dito. Para ini ba? Walay nakakita ko yung scene nga dako kayo. Dako nga building taas. Niya na project nga scene.
Ikoy na ako na seated din. Pero around 99% ang ilahang ato, pareha ining ato pa. Diba sa unang balay na mo, wala pa ning sin, ang among ato, kinira. Inguna na dito sa Israel. Okay? So kung dili mo mutuon ako, ay invite mo nga mo, travel mo dito. Barato raman. 150 pesos ra. Di ba, barato ra? Hallelujah. Isay mo travel dito sa Israel. Amen. Okay, pag humanin ni nga wali, maka-decide na ka sa pag-adto sa Israel. Okay. God promised to Abraham that he would multiply his descendants as the stars in the sky. That is the promise of God to Abraham. And that he would be the God and give them a specific piece of land. That land that is owned forever by the Israelites. So yet even before that, God said to Abraham that he would bless him and his descendants, so that all the families of the earth would be blessed. So the blessing of Abraham, God blessed Abraham, the purpose of which is to bless the whole world. Hello, di ba no? Bless the whole world. That's why the blessing, we become, the Bible says that we become the heirs of Abraham. No? Not by blood, but by the Spirit descent. Not through the Israelite blood, but through the blood of Jesus, we become heirs of Abraham. Okay. Malipayon pa mo, anak, nahimo mong descendants ni Abraham. Kunya, a promise na ba kang Abraham, padatuon siya. Okay, Genesis chapter 12, verses 1 to 3. Alright, are you listening? Okay, I want you to open, naman nyo rin, no? Genesis chapter 12, verses 1 up to 3. Okay, nagayon niya, after the death of Abraham's father, God told him, kanina bitaw na ay mga changes atong kinabuhi. Actually na ay mensahe ang Ginoo sa matag-usahan na nato. Unsa may mga changes nga ibali murag turning point pa sa imong kinabuhi. Then pagkahuman na nga turning point, naadayoy ipabuhat sa imuha sa Ginoo. Naka-experience mo muna ako? Naka-experience mo ana nga naay mga panghitabo dayon after that na ay mensahe nga ipabuhat sa Ginoo sa imuha? Si Abraham, ingon ana, after the death of Abraham's father, pagkahuman yun, nga namatay ang papa ni Abraham, God told him, kung sa'yo gisulti niya, leave your own country behind you, and your own people, and go to the land I will guide you to. If you do, I will cause you to become the father of a great nation. I will bless you and make your name famous. And exalabs. Palihog. I will bless you and make your name famous. And you will be a blessing to many others. I will bless those who bless you, and curse those who curse you. And the entire world will be blessed because of you. So mo na'y sulti ni Lord ngadto kang Abraham in Genesis chapter 12 verses 1 to 3. So atong i-summarize. Actually, there are 7 phases of these Abrahamic blessings. Pito ka buo. Number 1, ingon si Lord ngadto kang Abraham,
I will make you a great nation. Everybody say, I will make you a great nation. I will make you a great nation. Do you think kini nga saan para po ni sa ato ha? Nga, may ko na Ginoo, ako kang himuon nga bantugan nga nasod. Sa pagkakaroon, bisan ang Israel, dili na pinakadako nga nasod. Pero, the nation of Israel is a great nation. Why great nation? No other nation can fight against mighty nation. Because God has given them ingenuity. God has given them unique talent, unique capability. Imagine they have the Iron Dome nga kung bombahan sila kanang simultaneous 300 bombs. Pwede na nilang i-intercept through the Iron Dome. Wala ang Pilipinas bombahan ganitag kausa. Kining usa ka bomba dili gyud nato ma-intercept. Kaya we do not have the capacity. We do not have the capability. Take note nga kung ang Pilipinas mas dako pa sa Israel. Dako pa sa Israel. Ang Pilipinas hatagan nato og Mindanao mo na ang Israel. Nanargadako more or less. So gamay ra kay ng actually compared sa Pilipinas ang Israel. Pero unsay ingon sa Ginoo, I will make you a great nation. Mo nang karon ang Israel walay taban na siya. Nabumbahan na sa mga neighboring nations like Jordan, kanang mga Arab countries ba. Walay taban na sila. Why? Because they are great. God made them great. Because that is the promise of Abraham. The promise of God to Abraham. That's number one phase. Number two, I will bless you. Ako kang panalanginan. Do you think anak mo po na nga to ang atong calling because we are the heirs of Abraham? We are the heirs of Abraham. And if we are the heirs of Abraham, then God will also bless us. Hallelujah. Amen? Gusto mo nimo nga maglatay sa panalangin? Maglatay ka sa panalangin. Imagine, dito sa Israel, klase-klaseng mga nationality na dito. Kami usa sa mga daghang mga grupo, daghang mga group tours dito actually. Lahi-lahi ng mga nason, na puti, na piting tuma, na piting pangita, na kami mga Pinoy, mga gwapo, magting. Amen. Ako galing 60 years old ako. 60 years old ba ko? Sinsitan ko sa kagwapa nga Hudiyo nga batanon. Unya pwede na kong hadlukan. Hibaw ko nga basig maminyo ko Hudiyo ba? Itaw no? Pagtanaw suro niya patanon pa ko. Amen. Hallelujah. So, grabe blessing. Pero kung maminyo mo Hudiyo, okay kaya na kay mga apil kas panalangin. Number 3, I will make your name great. I will make your name great. Mo nang karon pag muingon tag Abraham, everybody would say, grabe no, Israelites na, mga Israelites. Kay ang mga Israelites maunay mga kaliwat ni Abraham. So mo nang promise sa Ginoo ngadto kang Abraham, I will make your name great. And then tawag kini, you will be a blessing. I'm sure kita po mao po niya itong tawag because we are the heirs of Abraham. This is our calling nga kita mahimutang panalangin. Panalangin ka sa imong mama, panalangin ka sa imong papa,
Panalangin ka sa imong manghod, panalangin ka sa imong magulang, panalangin ka sa imong auntie. Mao nang ikaw, disciple ka, ayaw yun o pangaway. Hello? Amin ang mga palaaway. Amen? Dili. Ayaw lagi mo pangaway ba kay dili na mo'y atong tawag. Dili po mo kinahanglan ang unsay ray naa sa atoa ang unsa ang espiritu sa pagpasaylo. Kay kaning atong kasing-kasing giandam na sa Ginoo sa pagpasaylo, dili sa pagtunglo, dili sa paghig. Amen. O kinsa man diri managsuod niya nagkristohanon kuno unya nang giaway. Taas kamot. Ayan na. Ayan lang, maulot. Bitaw. Ato nang isettle. Nagan yung mga igsuon nga nag-away, isettle na ninyo dahil kay that is not your calling. Dili yung ka mahimong great ana. How can we make our name great? We make our name great when we learn to forgive. When we learn to be one with another. Amen ba? Amen? Hallelujah. Mo ni atong tawag, Abrahamic blessing na, and Abrahamic calling na. Kay, isa, you will be a blessing. Ikaw, mahimo kang panalangin. Unang kita, dili kita angayan nga kaya nga naman, dili ta angayan mag-hate. Dili ta angayan nga mag-resent. Dili ta angayan nga dunay anger sa ato kasing-kasing. Kay the moment you harbor negative feelings in our hearts, mawala ka sa Ginoo. So kung gusto ka nga dili mawala sa Ginoo, palihog lang ulit ka sa matag usa nga imuhang gikasiluan. Amen, Joy? Amen. Na, Pastor. Kaya nga naman, dili na para sa iyahan. Actually, para sa imuhan. Kung gusto kang malipayon imong kinabuhi, then, mga ikaw pasaylo. Nya, dili man ikaw mo'y nakasala, ikaw din mga ipasaylo. Mao na, kay disciple man ta. Kita mo'y mga ipasaylo. Kisa may gaingon na ang Ginoo si Ginoong Jesucristo. What did the Lord say? There was one who asked the Lord, Lord, how many times will I forgive my brother? Is it 7 times 7? 49 naman ang 7 times 7, no? Pero yung sa itubang ni Jesus Christ, it is not 7 times 7, 77 times 7. Murag, himo na mga 700 times. Sa kadugay pa po ana, himo na ana. Abot pa sa po ni Lord Jesus, na walay time, na dili kita mo pasaylo. Hurot yun ang atong pagpasaylo yun sa usang katao. Kay kana para sa atong kaugalingon, para mabuhi ta spiritually. Okay, next one. Kining 7 phases of Abrahamic blessings. Number 5 is, I will bless those who will bless you. I will bless those who will bless you. Actually, kini siya Abrahamic blessing ni. Kung atong tanaw ng Israel, ingon siya, Israel, akong panalanginan kadtong mag-bless sa imuha. Na kung alay ka sa Israel, hello, am I talking to you? Amen. Kung alay ka sa Israel, bless ka. Kay wala ka mo kontra sa Israel. Tanawan ng mga nasod nga ning kontra sa Israel, di ba? That nation was led to destruction. Tanawang Iraq. Di ba nag-away ang Iraq o Israel? Karon ang Iraq sa una number 1 producer na sa oil. By Saddam Hussein. Pero karon wala na, not known. Kay ang batok sa Israel, curse po, tungluhan po.
So kita, being part of the individual Christians, atong kwan mag-bless ta kini siya flag ni sa Israel. Ato ning maghimo tag flagpole diri, ato ning i-hang. Kaya every time we see the flag of Israel, we confirm that we bless Israel. Now, if you bless Israel, you are also blessed. I-bless niya ang imuhang kaugmaon. I-bless niya ang imong kaminyoon. I-bless niya bisag wala kay gastos kasal niya, dili ka mabalaka kay ang Ginoo mag-provide sa imuha. Magkasal gyud ka, dili pa matapos ang Marso. Uy, March 1 na ba no? Basta mosalig lang ka sa Ginoo. Basta mag-ampo lang ka sa Israel. Ayaw lang tan-awa ng imuhang partner. Huwag man ikagasto na imong partner. O wala, pero kanang Ginoo nga iyang gialagaran, makagasto na. Amen. Palagpakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Yung sa manimo pagkahibalo, pastor, ay, pagkahuman sa March, may bawaan na ni mo na. Balik diri para makahibaw ka. O nakasal na ba ni si Kuan o wala pa ba? O grande ba yang kasal o wala pa ba? Ako nakasinati na magbuana nga pareha pud ko sa walay kanabang walay nahog pa. Walay kwarta bisag isa kalipo that time during that time I was about to be married. Walay bisag usa kalibo sa akong bulsa. Pero nakasal man ko, niya ingon na lang, ginudot gito yung kasal yun. Mura lagi in grande kaayo, mura og ka ng usa ka tuig mga preparation. Dugay na mo nagplano ato. Dili 11 days ra mi nagplano. 11 days ra. Kaya ano man, naay sa John, ako'y mag-provide anang cake. Oh. Ako'y mag-provide anang sa una, wala pa may video. Ang uso sa una, katubang kanang 12 shots o 24 shots. O pa rin uso sa una, wala pa'y cellphone. O, niya na po'y kuha nga, ay kabalaka, ako'y mubayad sa reception. O niya, nagpa-offering pa yun. Offeringan nato ni sila kay Luwid Ignaw. O di, during isa pag humanaw sa honeymoon, at daghang kwarta. O, tanawa rin ng provision sa Ginoo. O, so, ayun lang kabalaka, kay kanang atong mga auntie nga, nagpahipi na, mga uncle, imong pastor. O, napayuban na mo, amot og litso na. So, ay kabalaka na, ayun kabalaka. Kanang kabalaka para pangyawa na. Hallelujah. Then number 6, whoever curses you, I will curse them. Hala. Kitang mga Kristiyano, although kini siya Abrahamic calling ni ba? Nation calling ni siya sa Israel. Na kung kinsa mo tunglo sa Israel, tunglo niya. Do you remember na there was a prophet in the olden time, si Balaam? Kanya, katong Moabite king, nag-hire kang Balaam sa pakitunglo ra gyud aning kanang naa sa valley diha kanang mga tawhanan na tungluha gyud agoy ang words ibutangan man og words ang pakpa ni Balaam o kanang panalangin ang nanggawas pulos man panalangin ingon si Saratong kuana si Moabite king Saratong, didn't I tell you to curse the Israelite? Why did you bless Israelite? Dako ra ba kung ibayad nimo niya instead of cursing, imong gi-bless man. So igo ra gyud ko nagsunod, nanggawas ra gyud ning mga words na ako sa akong baba. So kita po dapat ang manggawas sa papa sa ato ang gawas ang baba. Manggawas ng word sa atong baba, dapat panalangin. If you bless Israel, if you bless
Every time you see the flag of Israel in our church and you bless Israel, ang balik sa mga panalangin. Matod pa nila nga, ang mga pastor ko no, nga makaadtong Israel, pagbalik, kakaibang anointing na daw. Murag na feel na ko na ba nga, lahi na ko akong anointing kay naadtuan na nako ang asa gibutang nga si baby Jesus. Naggitaparan gyud nako. Kamo lagi po dili mo maghapon sa akong kuan mga post po. Nakakita mo nga nagdito ko naglingkod. Nya akong sinina kuan. Gitaparan mo to ang sin ni baby Jesus. Oh. Unya, nakaadto na po ko sa sycamore tree nga gisakaan ni Zacchaeus. Nga giingon ni Jesus, Zacchaeus, now diha, kay karong adlaw mo adto ko sa inyong panimalay. Diha to sa Jericho. Kada dayong Jericho, pag humanana, Jordan River dayon. So, katuling akong giwali na di ba nakabasa na mo nga ang wall of Jericho na tumpak. Kanang wall of Jericho ang pangana Jordan River. Dayon ang Jericho naapod dito ang Mount of Temptation. Kana ding Mount of Temptation na gisakaan ni Jesus Christ. Wala gay mga green dito, pulos bato. Taas kay nga bukid na pulos bato. Asa ka sa niagi si Jesus. Di ba nagpa-picture ko? Wala ka kakita. Grabe, mapuga. Mount ang Mount of Temptation. Sinaw kayo, upaw kayo, taas kayo. Katong Mount of Temptation na ato sa Jericho. Na dito ang Wall of Jericho, ang sycamore tree, nagisakaan ni Zacchaeus, o ang Mount of Temptation na dito sa Jericho. Jericho. Hallelujah. So, atong mandate, mga igsoon, is not to curse, but to bless. Because the moment you curse, parahin ka ron, no? Nag-iaway man ni ron. Unya, may ka na, hindi ko mudapi ka ng Israel. Kay, palaaway ka ng Israel. Hindi ko mudapi sa Iran. At, nagkamali ka. Ano man, dapat mudapi ka sa Israel. No matter what. No matter what. Kay everyone on earth will be blessed through you. Imagine, everyone on earth matag usa sa diris kalibutan panalanginan tungod sa Israel. Hallelujah. Amen ba? Amen? Nalaygo ng Diyos. Kining dito mi sa Jerusalem. Kining Jerusalem. No. Bethlehem. Everybody say Bethlehem. Bethlehem. What is in Bethlehem? Unsa may naa sa Bethlehem sa atong nabasa? Unsay mga historical site wala pa mamukad to dito no? Wala pa. Unsa may naa dito daw? Unsa man ang naa diya sa Bethlehem? Ha? Ha? Unsa na siya lagi? Si Major. Dagamang Major. Mauna ang unsa? Naborn. Isa naborn. Mauna ang birthplace ni Jesus. Oo. Nganong dito nataw si Jesus sa Bethlehem. Sa una, kanang Bethlehem, gitawag kanang mauna ang giadtuan nganong tamo gila kadaan sa mo dalan ang makatubag
Nganong dito natawo si Jesus sa Bethlehem? Saan daw? Tanong nga ma. Ha? Nganong dito si Jesus natawo sa Bethlehem? Dili. Oo. Tama, kung promise eh. Pero na ay rason nganong dito siya sa Bethlehem na tao. Yes, kasi yan. Lagyapon. Si Mary o si Joseph, asa nagpuyo sa una? Dili, yapon. Dili sa Egypt. Dito sa? Asa siya natao? Dito sa dapit Galilean. Kuha na siya, Galilean. Oh, dapit sa Sea of Galilee. Oh. Nakapuyo gani si Jesus na dito, nabisitahan ko na mo ang Capernaum. Dito nagpuyo si Jesus. Pero hindi siya taga Capernaum. Taga certain in Sea of Galilee. There was, aron nila ko makahatag og $10. There was an order of the Roman Empire ang tanan magparehistro. So gikan from Galilean country, ning adto sila kay dito sila magparehistro sa Bethlehem. Tanang Bethlehem, bukid-bukid na ang ilang mga balay nasa bukid. Dito og naabtan si Mary nga dito nanganak. Di ba? Maulagi na, di mo tingpasa sa Bible. Dito siya naabtan og kuan. Nabuntis man gud si Mary. So nagpating siya, imagine, nag-travel mi gikan sa Bethlehem paingon sa Sea of Galilee. Inamo, grabe din, layo mo aday, no? Imagine na biyahe na ni pila ka oras. Kunya sa una, wala pa may bus, wala pa may kuan, ang ilang sakyan, dangki raman. Di ba, ang sakyan nila, dangki? It took them around 3 to 4 days travel going to Bethlehem. Ikaw buntis, di ba, maahat kung kag-anak. Pero pangabot na gito sa 9 months na gito normal gito si Jesus, ipanganak. So naabtan sila dito sa Bethlehem. During that time, daghan man gud kayo. All over kanang places went to Bethlehem para magparehistro. Munang walay makantin. Dito karon sa Bethlehem, daghang mga hotel. So among gipuy-an nga hotel, ang pangalan Bethlehem Bells Hotel. Bethlehem Bells Hotel. Kuha na siya, 6 stories, pero paminaw kung nakas gawas, gamay kayo, pero pag unong ka-story man din na elevator. Nasa elevator. Pero ang terrain magod sa yuta dito, ana ba? So, dili mo makita nga napalis ilalong. So, ingon na dito ang terrain sa yuta. Dili pareha diri nga naay valley o niya daghan kay kang mga tanong, green, makita dito wala ka kakitaan ng mga dagkong kahoy. Pulos mga bato-bato. Kung sa paminaw na to, bless kayo ang Pilipinas. Kay daghan kay itang mga green diri. Amen? Amen. Dito sa kuan, paminaw ni mo murag pobre gid kay sila. Kay mga bato-bato pero dato sila. Hallelujah, no? Napa mo diya? So kanang Bethlehem paingon dito sa Sea of Galilee, layo kaayo na siya. 3 hours ang among travel. Dili ra day mga more than an hour.
Kaya, kung sa unang panahon, layo kaya na. Kaya wala pa may sakyanan. Alright? Tanawa kiniron ha. Aron mga tumo sa Israel. Zechariah chapter 8 verse 22. So many time. Zechariah chapter 8 verse 22. People from around the world will come on pilgrimages and pour into Jerusalem from many foreign cities to attend these celebrations. People will write their friends in other cities and say, "Let's go to Jerusalem to ask the Lord to bless us and be merciful to us. I'm going, please come with me. Let's go now." Yes, many people, even strong nations. No. Aliyo. We'll come to the Lord of hosts in Jerusalem to ask for His blessing and help. In those days, 10 men from 10 different nations will clutch at the coat sleeves of one Jew and say, "Please be my friend, for I know that God is with you." Mauni ang prophecy ni Zechariah in the Old Testament pa rin. Wala pa manghitabo. O karon na nga nahitabo na, abi niyo, dito sa akong experience, different groups of nationalities. Kami, kuan man may kabuok, 26 may kabuok. Gikan sa among grupo lang, sa mga Pinoy. Mga Pinoy. Naapoy, 50 yung group of people na 50 mga puti Naapoy pagka 50 pong mga ito, mag-grupo-grupo ba? Yan naapoy mga sila yung mga tour guide. Unya, mag-abot ni sa usa ka historical site. Dito, naapod sila, basta dagan yung kayo. Nung nahitabo yun siya, people from around the world will come on pilgrimages. Si pilgrimages, kanang muadto lang na walay sa ilang kaugalingong kabubuton. Imagine, I spent 160,000 pesos. 160,000 pesos on top of the allowance nga akong gipamalit ini sa no? Oh. Ayaw mo kabalaka, wala na akong gastuhan yung kwarta. Praise God. Kay daghan ako nakahalo ko kong dahon sa saging. Praise God. Muna siya, imagine, magtipok dito sa Jerusalem, many foreign cities to attend this celebration sa mga Hudiyo. Dito'y, kita na ko ba nga, mumbo kayong Hudiyo, na po din mga mumbo nga Hudiyo. Dili siya ingon nga kadakuan ng mga tao. Dili pare sa mga Arab na tataas ang mga Arab. Pero ang mga Hudiyo, puti ang ilang panit, katamtaman lang, napitaas, napoy, extreme po sila. Pareho po dato ba na ipiting taasa, napoy ipiting mubuang. Diyan, lagan ito'y taas ka isya, nga murag yung naong ni Jesus Christ. Ang iyang buhok, sa salida ba? Wala man takay bawang mo, yun sa ginawang ni Jesus Christ. Pero na dito'y naong, murag naong ni Jesus Christ sa salida. Unya, magpa-picture dahil ko. Ingon si Pastor Anthony, John. Eh, siyempre, mas bata pa ang kunikwa niya. Senior na ako, bishop na ito. Sa John, ang kamera John, picture me. Nakalimot ko mo, Pastor, padag inagot ko atong imong picture nga imong ipicturean si Jesus Christ. Kaya astang gwapuha niya taas kayo. Kung siguro mga sawa to nimo, wala pa gani mo ingon, mo yes na ka. Kaya nga no, gwapo kayo. Na niya gadada o Bible. Hudiyo siya. Unya napoy usa dito nga iyang gipaampuan iyang anak sa usa ka Hudiyo dito. Dito mi sa Wailing Wall. Hello, kailan ba mo Wailing Wall? Kanang Wailing Wall na siya.
Siyempre, wool. Padir na siya na habog kayo, unya, sa unang panahon, ang mga Hudyo, dito na mag-ampo, mag-agulo, mamagin wailing gani, mag-agulo. Oh, di ba lang? Ano sila ba? Magkuhan dito, niya, nakalimot lang ko, pasulat ninyo o kanang mga prayer request. Nga isulat dito, ang sa papel, ang prayer request. Kaya akong tandaan ko dito. Ha? Dili ko mo balik dito, ubanta. Muubanta. Kaya para kamo na'y magdala sa mga prayer request sa inyong mga loved ones. Di ba? O, mati pa nila, milagroso ka ito nga wailing wall. Every time the Israelites, pray in that wall, mudaogin sila sa gira. Daogin sila. When they humble before God, God's favor will be upon them. Grabe kayo ka na nga wailing wall. Kung sa buwan pa na kita, anad matag katoliko kayo, no? Isa may mga katoliko rin, batas ka mo. Bunagin ang kitahe mo. Dito, di ba, natay mga ingon nga, panata na to nga, birihin sa manawag, anak, dito, no? O dito sa Israelite po, naabot dito ang wailing wall. Na dito ang, kung mag-ampo sila dito, milagroso po. Oh, asa man ang wailing wall, na dito sa Jerusalem. Jerusalem. 1.5 hour away from Bethlehem. So dito ni sa Jerusalem. Oh, nag-ampo ni. Lord, i-bless Lord ang among mga disciples. Lord, nga i-bless sila ang ilang mga kanta, Lord, dili yabag, Lord. Lord, grabe po ka, Lord. Ang ubang simbahan, grabe kay manganta kami, Lord. Bless po ni Lord. Katawa lagi kasi kayo, ha? Ito. Lord, ang among mga disciples, Lord, pagwapaha, Lord. Amen. Oray ka pala ka kay nagdala kong sabon nga pangpagwapa. Wow. Pero tungaon lang ninyo kay di ba ni dali mahurot kay once a week naman ninyo gamiton. Si Joy sigurado na nako ning tagaan ng sabon. Magwawa na ko gaya ng pastor. Pero kwanto siya lapok. Pero kini nahumot na kay kuan naman. Nagpagwapo dito ako dito ko sa Dead Sea. Pag-ana na ako sa akong now, no? Akong gibutangag lapok. Ang lapok, ala ako, hala, danlog magkaini. Kaya akong giana, diri, giana. Wala kayo mo makakita sa akong post ba. Kamong yun, hindi kayo mag-follow na ako. Nakita mo sa akong post, ana, no? Diyon, akong giana, akong kamot, gibutangag lapok. Ang napil na ko nga ang lapok 15 hamisa, walay sama nga kahamis. Nga napil na ko kaning akong sabon nga gihatag nila ni Melka kanang sa PC. Hamis mo po to. Mas hamis pa gid ang akong napil. Wow. Atong lapuka to. Hindi atong lapo ka, pastor. Lagi. Pero nagdala ko og kanang lisod man po bawal siguro magdaglapok kay si Pastor Halon gani magdaglapok. Si Pastor Halon paluloy Halon nagdaglapok o napara siya sa immigration. Nakitaan. Nakitaan kay ngano murag na ay sagol disguise pa. Kay iyang ipapilit dito sa sudlanan sa Siampo. Agoy. Ako lantaran yun. Diya sa Silupin, na dito ang flag sa Israel, na dito ang oil, oil. Wow. Mag-anointing of oil taron. Wow. Kamong tanan. Kay blessing na gikan sa, dahil una ko ang blessing diya sa inyong kinabuhi. Amen ba? Praise the Lord. Ako nang dalion kay na napatay ko ano? Communion. Communion. Okay.
mga details regarding this prophecy. Number one is universal turning to God. The focus is on worldwide, voluntary, spiritual pilgrimage to Jerusalem. Nagkatotoo yun ang prophecy ni Zechariah nga naaghan kayong mga voluntary pilgrimage. They spend their own money. Groups of people. Grupo-grupo. Napo dito yung mga Spanish. Okay. Number two, detail is active seeking. The nations will not just visit Israel, but actively seek to entreat the favor of the Lord. Mo po na ako una-una yun, nga Lord, that akong Israel kay gusto na ko ang imong pabor na sa kuha. So the moment you ask favor from God in the land, in the Holy Land, talagsaon ang imong pabor, anak. No? Mo yun, the nations will not just visit but actively seek to entreat the favor of the Lord. Number three, recognition of God's presence. Kakaiba ang presence ng Lord sa Holy Land. Kakaiba. Nga naman, the motivation for joining the Jewish people is the recognition that God is uniquely present with the Israelites. Naagyod, tanawar ko, basahon mo ng Old Testament, nasintro yun sa istorya sa mga Israelites, ug talagsaon yun ang pabor sa Ginoo ngadto sa mga Israelites because of the promise of God to Abraham. Paborado yun, favor yun, grabe pabor yun ang mga Israelites. Mauna sa diri nga kung makaadto kag Israel, ang hunahuna sa tao nga makakuha og talagsaong pabor. Amen? O, ang presence sa Ginoo dito, dito ko sa Wailing Wall, murag, ingon pa ni Pastor Anthony, ang akong feeling, Jud, kay murag dili na ko kaundangon o pray. Kakuan ka na mapresensyahan ka, nag-ampo ka, unya, napresensyahan ka, nga ang imong inampuan 10 minutes ra unta, regular nimo nga 10 minutes, pero sa diha napresensyahan ka, abi nimo 10 minutes na, o pa lang, nga 1 hour to 2 hours naman di ay, kinsay naka-experience na, nga napresensyahan ka, grabe presence sa Ginoo, o wala na ka maghuna-huna sa time, unya 2 hours na dahitong nakikharong ka sa presensya sa Ginoo. Muna na pila mo na dito sa Wailing Wall nga ang presensya sa Ginoo. Si Pastor Anthony pa murag dili pa ta ko muundang Diyo. Nya kay gitawag naman ko sa tour guide ko. Mo nang undang na lang ko. Kay gingnan mi nga, okay, we have only 30 minutes here, ha? Kay after this, we still have a lot of sites. We will visit David Stone, we will visit the Upper Room, we will visit the Last Supper Room. Oh, grabe na, atuan na mo na. Wala kong gyapon kakakita, kaya wala makamagpalo na ako. Kita ni Pastor Oy, gihangos na kagsaka, Pastor. Ang hangas, diba ito? Okay, Pasaka. Paano mag-chin? Paano po chin? Nakain ko, ano? Mo din ni Apiro, no? Tago gituod. O, tago yun. Mo na siya. So, last is the symbolic 10 men. Di ba ninyo diya sa Zechariah chapter 8 verse 22? Nga 10 men. In those days, verse 23, in those days, 10 men from 10 different nations will clutch at the coat sleeves of one Jew and say, please, be my friend, for I know that God is with you. Tinuod yun na siya. Nga different languages, different kinds of people
went there, clutched there, and asked prayer from the Jewish person. O na dito mo lagi ito, nagmahay bitaw ko nga nung wala ko magpaampo atong putok. Naiputok nga Hudiyo dito, nga ako, ubo man ko. Pero dito ra ko ning taas ba? Kay nagtatapat ng watong Hudiyo. Taas ginayin ko, no? Oh, pero kung tapat kong Gino, hasta mubuhan din ako. Pero kung nagmahay ko ba, kay nga no, sa diyan mo ampo ang Jewish person mo, makapatong ka different anointing? Wala, no? Okay, unang 10 men, mas symbolic 10 men, represents a great multitude or a comprehensive representations of all nations. No? Praise the Lord. Kalaigo ng Diyos. Hallelujah. Israel is meant to be a blessing to all nations. That's the fact. And those who bless Israel align themselves with God's favor and protection. So if you bless Israel, you are aligning yourself with the favor of God and the protection of God. Tanawa karon di ba ang mga Israelites? Grabe bisag unsa na gila ka powerful ang mga nations na nagpalibot niya. That Israelite is actually protected by God. Na preserve din sila. And it is viewed as a way to participate in God's plan. We participate in God's plan if we support Israel, no? Amen. So manindog ta na next one. Today we'll have communion. Kini communion mao ni ang atong connection kang Jesus Christ sa diyang namatay siya, sa diyang giulang niyang lawas dito sa Kalbaryo. Pagumanini, akong tawagon ang mga primary leaders aron mo dawat sa anointing oil. This is the anointing oil. And siya itong Kahapos kong sakit, kiantos mo
ikaw lang ang unawa sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang unawa sa among pagsimba. Okay, atong igunita ng atong bread and wine. Dapo ta. Igunita na to. Let's pray. Lord God, in the name of Jesus, we thank you, Lord God, for today we are going to participate in the resurrection of Jesus Christ and the crucifixion of the body of Jesus Christ through receiving this bread and wine. The bread that represents the body of Jesus Christ and the wine that represents the blood of Jesus Christ that was shed on Calvary. So bless all these elements, Lord, that blessings we will receive in our lives. Thank you so much, O Lord. Sanctify these elements, Lord, for our body. We thank you, Jesus. Amen. For this is what the Lord Himself has said about His table, and I have passed it on to you before, that on the night when Judas betrayed Him, the Lord Jesus took bread, and when He had given thanks to God for it, He broke it and gave it to His disciples and said, "Take this and eat it. This is my body which is given for you. Do this to remember me." Let's partake of this bread.